Alam nyo, baon na baon kami sa mga baon na yan. Sabi ko, oh, kada nauubos namin pagkain, itinatapon ko na kasi halos hindi ako makakilos dito sa sasakyan namin. Hirap na hirap ako, para akong lumpo. Masakit na nga yung mga tuhod ko sa rayuma. Sinamahan pa ng sikip. Ayan, so pupunta tayo ng nagpapabili po yung bunso ko ng sandwich breakfast niya. Hindi niya nagustuhan yung yung binibentang breakfast kanina. So dito kami bibili ng breakfast. Ayan. Bibili tayo ng kape para hindi nakakahiya kasi makiki-washroom tayo eh. Dali ha. At hindi talaga ako makalabas. Ayan, ang hirap lumabas. Punong-puno kami ng gamit. Anak ko, magchichinelas na lang ako. Meron kasi akong chinelas sa sasakyan na yan, oh. Pang malinis lang yan. Kaya, ito lang ilalabas ko. Ayan, may chinelas akong panlabas. Hindi pa pares, oh. Ayan. Oh, shit. Sakit ng mga tuhod ko. Ayan, bibili tayo ng pagkain. Tsaka kape pala. So, isang kaya nagpunta yung asawa ko. Doon sa isa. Isang kayong Tim Hortons dito. Mali tayo ng pasok. Hindi pala Tim Hortons yung pinasukan ko doon. Ayan. Ayan, makiki-washroom tayo. Okay, pero kailangan bibili ako ng kape para hindi nakakahiya. Yan ang Tim Hortons. So, pangalawang stopover na namin to after ilan ba? 5 oras. Ito yung pangalawang stopover namin para lang mag-washroom at bumili ng kape. Alam niyo ba na dati ako nagtrabaho sa Tim Hortons? Ilang taon din. Naging supervisor pa nga ako ng Tim Hortons. Supervisor ako noon. So, nakailang taon din ako sa Tim Hortons. Yan, bibili ko ng breakfast yung anak ko. Oh, savory pastries. Herb and garlic. Ayan yung binili ko. So, binili ko ng breakfast si Bunso. Pati na siguro yung lunch niya. Tsaka yung kape ni Mr. Inabot ng 930 pesos. 930 pesos yung binili ko. Yan, no? Kaya nga, nagbabaon kami. Kung hindi kami magbabaon, mas lalong malaki yung gastos. Yung kapatid ko, binabati niya yung katabing sasakyan namin. Lalaki, binabati ba? Ang cute na nga sa tuwan-tuwa yung may-ari. Eh, kasi edad pa naman yan. Sabi ko, baka ma-develop pa sa'yo yan. Sabi ko. Baka ma-develop pa yung... Sige na, yung kape mo. Tignan mo, para akong julalay pa rin ang papel ko hanggang ngayon. Ito yung breakfast mo na. Wow, Your donut. Donut monsieur. Sustentado sila sa akin ng merienda. Ano pa nga hanapin sa akin ng sugar ko? Ayan, no? Oo. Ana, kondisyon. Oo, hindi lang ako 3 in 1, 10 in 1. Ayan. Ayun, umalis na. Sabi ko sa ate ko, dahan-dahan siya sa pagbibiro, baka ma-develop. Ayun. You want this snack? Try garlic. I have one here, garlic. No, it's a good one. It's like a pastries, and you want. Try it. You want to try? Okay, ayaw daw niya. So, dito ko muna ilalagay pang reserva. Ayan. Teka ha, sandali.
Ayan, magical moment daw. Nawala na yung magical kasi nga yung ambon. Sabi ko dito sa aking partner, sa aking mister ko, pakipatay naman ka ako ng music mo at magbibideo lang ako. Ang ganda ka ako ng view. Eh, pumili pa ng ganda. Sabi ko, tagal naman yan, nawala na yung view bago mo nawala yung tugtog. Ayan. Pero meron pa tayong nahabol. Ay, kita nyo yan. Ayan. Yan yung magical. Ayan, no? Kita. Yan yung sinasabi lang foggy. No? Maambon, no? Ayan. Maambon, no? Foggy. Yan yung sinatawag ng zero visibility. Pag nagdadrive ka dito sa Canada, dangerous yan. Kasi talagang halos hindi mo makita yung kasalubong mo. Pero meron pang mas grabe dito. Mas maano pa dito. Mas foggy pa. Madalas yung Canada, lalo na yung mga farm area, fogging ganito. Yan. Yung maambon na halos hindi mo makita lalo na sa madaling araw o kaya sa may takip silim. Pero usually sa madaling araw siya, maaga siya nagpapagi ng ganito. Ayan, ganyan ang itsura. Ayan, no? Kita nyo ng daanan, ang luwang, no? Ayan yung pabalik, ito yung papunta. So, kumbaga, yung risk mo na ma-aksidente ka doon sa mga kasalubong mo, medyo malayo na yon. Dito ka na lang mag-iingat, makakapag-concentrate ka na lang dito sa mga katabi mo. Ayan, kita nyo, malabo na, oh. Ibig sabihin yan, talagang pagi na. Ayan, oh. Yan, kita nyo, ang labo-labo nung sasakyan na yun, no? Kasi nga pagi. Talagang maambon na maambon. Yan, kita nyo, ayan, no? Ayan, no? Diba, maambon, no? Ayan, no? Gandang tignan din, no? Mausok. Yun nga lang, delikado sa mga nagdadrive. Kahit green yan, yan, no? Eh, green. Kaya katapos dun, eh. Kaya di pa nito ako. Ika green. Yan, truck na naman. Ito mahirap sa highway, talagang nakakatakot yung mga katabi mong truck. Talagang may mga, lalo na sa madaling araw. At alam ba ninyo na, ito alam ba ninyo na mga truck driver, ito natutunan ko to sa mister ko eh. Alam niyo ba niyo na mga truck dito pala, may truck road. Yung ibig sabihin ng truck road, yung merong mga daanan dito ng mga highway na hindi talaga pwedeng dumaan yung mga truck. Kahit na mga yung mga regular roads, kahit na hindi highway, may mga daan dito na hindi sila pwede talagang dumaan, bawal na bawal sa kanila. Pag nag-violate sila doon, may penalty yun. Siguro ang iniisip ko for safety, no? For safety siguro, baka mamaya maraming mga pedestrian doon or mga taong yung regular na nagda-drive doon, parang dangerous o kaya masikip yung road, ganyan. Basta't may mga road dito na bawal na daanan ng mga truck. So, minsan kahit nga tinatawag lang truck road, meron namang mga road na halos pwede rin yung mga individual, pero halos truck ang mga dumadaan. Kaya nga tinatawag nilang truck road. Kaya nga nung nag-ano ko dito, alam niyo ba yung mga batas na mga daan dito? Naku, talagang grabe sa dami yung susundin mo at aaralin. Isang maliit na libro yung mga aaralin mo na bawal, pwede, ganito yung kulay na ibig sabihin ito, ganyan ang kulay, itong daan na to, ganyan, yung pintura na ganyan. Ako talagang, kailangan matalino ka, kailangan nakakaintindi ka ng English bago ka maging licensed driver dito sa Canada. Tingnan nga yan, lagaw. Ito yung sinasabi ko sa laki ng Canada. Minsan nakikita mo yung araw doon, di ba? Amazing ito, ayan, sumisikat, nakasikat yung araw doon. Dito naman, makulimlim, kita nyo? So, naabutan na natin yung may sikat ng araw. So, ganyan kalaki yung Canada. Kitang-kita mo, dahil siya, di ba, empty space, walang mga building, walang kung ano-ano mga bahay. So, nakikita mo yung division ng weather. Doon sa kabila, tag-araw, dito sa may side namin kanina, makulimlim. Kagagaling lang ng ulan. Yun ang maganda rito. Palagi mo na-experience dito yun. Tapos, meron pa nga ako na-experience dito na minsan yung rainbow. 2 times, 2 beses mag-appear yung rainbow. Regina na ba to? Nasa Regina na kami ng Saskatchewan. Ano ba yung Regina natin? City ba to? O town or capital? Is it the capital? Yeah, capital. Capital city? I thought Saskatoon. Ano ba difference ng capital sa alam ko city, di ba? Capital city gano'n, di ba? Pwede yun? Yun. Like Winnipeg. It's the capital city of ito, capital ba ito na? Is it the capital? I thought
Oo, Ray China. Ayun, nag-aaral kasi dito yung anak ko. Hindi kasi ako dito nag-aaral eh. So, ano daw to? Tignan nyo yung truck ko. Ayan o. Yan yung sinatawag nilang ano. Mahirap yung truck driver na ganyan. Yung dalawa yung pinupush. Ayan, naligaw na naman tayo sa topic. Ayan. Nawala na naman ako doon sa isang topic. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo yung truck na yun. Yung truck na pinakamahirap i-drive. Kaya yung mga nagda-drive ng ganong truck, napakamahal ng bayad dito sa Canada. Pinakamahal na truck fee na bayad ng mga truck driver. Pag ganun ang dinrive mo, napakamahal ng bayad sa'yo per hour. Kasi mahirap i-drive yung mga ganong truck. Ayan, ang gaganda ng mga tulay, no? Titibay ng gawa, oh. Tignan nyo ang gaganda, no? So, mabalik na tayo sa topic. Ngayon, ito yung Ray China. Ayan, napag-alaman ko sa anak ko na ang Ray China pala ay capital ng Saskatchewan. So, ibig sabihin, capital city na ate. Ayan, sana hindi ako nagkamali. Pero capital siya, definitely. Hindi ko lang. Pero ang ano dyan, parang capital city. Ayan, no? Kita nyo yung mga pinapagawang ano, tingnan natin. Ayan, mga pinapagawang ano yan, mga pinapagawang bahay yan, ang mga housing, ganyan. Ayan, ang gaganda ng mga ano, oh. Gaganda ng mga tulay nila dito, ha. Mas maganda doon sa ano, mas maganda yung, ayan, oh, mas maganda yung tulay ng Saskatchewan kaysa sa Manitoba. Mas social sila. Ay, na-hurt naman ako, taga Manitoba ako eh. Oh. Ay, kasi nakita ko yung tulay nila talaga may modern, maganda. Yung sa amin kasi halos ano eh, parang makaluma yung mga tulay namin. Tuloy, parang tuloy na wala yung pagiging proud ko na Manitobans eh. Yan, nakita ko yung, pero yung mga farm sa amin talagang magaganda kaysa sa Saskatchewan. Kita nyo yung mga housing, ayan o, dami yan o, ayan o. O, daming ginagawang bahay o. Pero yung bagawa na, ayan, yan. Ayan, ang ganda no. So, nasa Saskatchewan tayo, Ray China, ang capital ng Saskatchewan. Sa Manitoba ate, ang capital yung Winnipeg, no? Sa Manitoba naman, ang capital Winnipeg, yun ang city din namin, yung pinaka-capital city ng Manitoba. Doon kami nakatira sa Winnipeg. Ayan. Lumabas na naman nating pagiging proud Manitoban. Ayan. Pero talagang nainggit ako doon sa mga tulay nila. Mas maganda doon sa tulay namin sa Manitoba. Ayan. Ang gaganda. Ayan, no? Ayan pa. Parang ate, parang ano, eto naman ang mas maganda sa Manitoba. Parang mas magandang arrangement ng mga bahay sa amin. Dito parang magulo, no, te? Napansin ko yung mga bahay, ay, ang gaganda ng mga bahay, pero parang hindi organized yung ano, parang ano, hindi arrange yung mga daan, yung mga street. At tignan nyo, oh, kumpul-kumpul. Mas maganda sa Manitoba. Ayan. Pero ang daming bahay, oh, yun, oh. Sa Manitoba talagang arrange, nakahiwalay yung mayaman na mayaman, nakahiwalay yung middle class, nakahiwalay yung medyo mga average lang, at nakahiwalay din yung mga above average. Ganun ang mga bahay doon. Dito parang pinaghalo-halo dito. Pero in fairness, parang asensado din kung Saskatchewan, oh, tignan nyo, oh. Kasi ano to eh, agricultural land dito, maraming mga farm dito, in fairness ha. Ayoko naman maging bias. Ang Saskatchewan din kasi marami siyang pinuproduce na ano, agricultural product. Siguro kumikita yung probinsya nila sa mga export, no, de? Ayan. Kaya yung pati tulay nila, ay naku, yung tulay talaga nila, social, mas maganda sa tulay namin.